Hello guys! Welcome sa ating bagong video. Naghahanap ka ba ng high-end dashcam para sa high-end protection sa iyong sasakyan while driving at kahit nakapark ito? Tamang-tama yung pag-uusapan natin ngayon. Itong DDPi Z60 3-channel 4K high-end na dashcam. So, kamusta kaya ang performance nitong dashcam na to? Can it live up sa expectations natin? Yamang medyo pricey siya compared sa iba? At talaga bang kaya nito magbigay ng high-end protection para sa mga drives natin everyday? At masasabi ba natin worth it kung yung kukunin mo itong 3-channel instead na yung 2-channel lang niya na version? Yan at iba pa yung mga sasagutin natin sa video na to. So ready na ba kayo? Tara, let's roll! Okay, so bago natin i-unbox to guys, pakita ko muna sa inyo yung binadala sa atin kasi merong iba't ibang variant tong DDPi Z60. Meron tong standard package na dual channel lang. Pero yung pinadala sa atin ng DDPi is yung kanilang 3-channel set. Yung DDPi Z60 camera, yung kanyang rear camera, at itong DDPi Mini 2X which is na review na natin ng mga nakaraang video natin. So isa-isay natin yung mga specs nila, no? So yung DDPi main camera Z60 ay may specs na 4K max resolution niya, 140 degrees wide angle view, f1.8 large aperture na may partner na Night Viz 2.0 na AI technology para sa mas clearer na night images or night footages. Meron din itong 5 GHz turbo Wi-Fi support, up to 13 megabytes per second ang transfer speed niya, kaya mabilis siya kahit Wi-Fi connection lang ang gamit. Meron din itong 3 inches Full HD screen, dito Save 2.0 dual storage na may built-in 32 GB eMMC storage support at up to 512 GB na microSD support. Meron din itong Smart Voice Control, ADAS 2.0 driving assistance, built-in GPS, Bluetooth 5.4, at ito ang pinakamaganda sa kanya guys, ang kanyang battery super capacitor pa rin, which is trademark talaga yan ng DDPi, which is no risk of ignition, better thermal resistance, long cycle life, at mas matagal kahit mainit yung weather dito sa Pilipinas. Ang kanyang battery operating temperature ay up to -20 degrees Celsius at hanggang 70 degrees Celsius. Kaya bagay na bagay talaga siya sa atin. Meron din siyang SR 2.0 driving effect. Pwedeng lagyan ng speed, G-force, deviation, GPS, and etc. yung mga footage na mapuproduce natin. Siya at saka yung DDPi Mini 2X. At ang maganda pa sa kanya guys, meron siyang 4G connectivity. Although add-on ito, pero pwede itong magpakita sa'yo ng instant alert, remote control at geofencing. So kahit nakapark yung sasakyan mo, malayo ka sa kanya, pwede kang makakonect or makakuha ng live view sa kanya. Yung rear camera naman, ang max resolution niya ay Full HD up to 1080p, f2.0 yung aperture niya at 125 degrees yung viewing angle. Yung DDPi Mini 2X naman, kagaya ng mga sa previous video natin, ang kanyang max resolution ay 2K, f1.55 yung aperture niya, meron din siyang Night VIS 2.0, super capacitor din yung battery niya at meron din siyang SR 2.0 driving effect. Kaya talagang malinaw na malinaw din. At kasama din pala sa pinadala sa atin ng DDPi guys, ay yung tinatawag nating Pi-Link cable. Papakita ko yan mamaya sa unboxing sa inyo. Ang ginagawa ng Pi-Link cable ay kung gusto mong i-upgrade into 3-channel ang iyong dashcam. Kasi yung DDPi Z60, ang default niya 2-channel lang siya, front at saka rear camera. Pero kung meron kang DDPi Mini 2X, which is yan lang muna yung currently supported, at gusto mo siya idagdag bilang camera mo sa loob ng sasakyan while driving, pwede mo siyang idagdag through that cable. So ang purpose nito is para isi-sync niya automatically yung 3 camera. So yung pag-manage ng mga videos, yung mga viewing angle mo sa app, madali mo mamamanage yung mga cameras na to into one sa mga settings nila. So para kang madaling pagagaanin niya yung buhay mo para dun sa 3 yon. Pero take note guys, ang maganda sa kanya, kahit iisa sila, magkasync silang 3, yung saving pa rin ng data or ng footage ay magkahiwalay pa rin. So yung sa C60 na microSD, sa Mini 2X pa rin na microSD.
Ang maganda sa kanya guys, madaling i-set up yung piling cable. Napapakita ko sa inyo yung diagram para kahit kayo mismo makikita nyo kung paano siya i-set up. Napakadali lang. Ako hindi ako nahirapan na i-set up siya. No, pang DIYers talaga siya. So, yun yung specs niya. So, unbox na natin to guys para makita nyo rin kung ano yung mga kasama sa package na to. So, unbox muna natin to guys. So, binigay sa atin ng DDPi ay yung kanilang DDPi Z60 3-channel set. Ibig sabihin, 3 cameras yan. So, mamaya makikita natin yan pag in-unbox. Binigyan din nila tayo ng fuse kit, hardwire kit, at saka micro SD from DDPi. So, unbox muna natin tong micro SD. Typical micro SD na naman yan. So, tabi muna natin. Next, itong hardwire kit. Unbox natin. Sold separately to guys ha. Dito kasama. Ang purpose ng hardwire kit is para maisaksak nyo siya sa inyong fuse box ng 24-hour monitoring siya. So, ito yung wire niya. Mahaba, Tapos may mga fuses yan. So, ito guys, this will require professional installation kasi ito ay tinatap sa mga wiring natin papunta sa battery. So, kailangan yan. Meron din naman sila na hardwire kit na OBD2 kung yun yung gusto nyo, no? Mas madali yun i-install. Basta may OBD2 port yung inyong sasakyan. Pero since si Blake wala, kinailangan natin tong fuse na hardwire kit nila. So, papa-install ko siya professionally, no? So, yun. Okay. So, proceed na natin i-unbox tong pinaka dashcam natin. Okay. So, dito makikita nyo, no, sa kanyang camera, makikita nyo yung hitsura niya. Yan, may 4K, DDPi C60, tsaka yung picture tong camera. Sa ilalim niya, makikita nyo yung interface ng app at tsaka yung mga features naman niya dito sa gilid. So, buksan natin siya. So, 3 box to guys, ha. So, isa-isay natin yung mga box. Labas ko muna. Yan. So, ito yung 3 boxes niya guys. So, isa-isay natin yan. Itong unang box sa right, ito yung kanyang T-Link kit, no? Ito yung wiring para may connect mo yung isa pang camera dun sa main camera. So, open natin siya. Yan. So, ito yung instructions ng kanyang T-Link wiring diagram. Tapos, meron siyang wires dito na mahaba. So, ang purpose nito para i-connect mo yung Mini 2X, mamaya papakita ko, dito sa ating main camera na Z60. So, yan, iba-ibang klase ng haba. Depende sa kung saan mo ilalagay yung Mini 2X. Sa likod ba, sa harap, or sa katabi ng main camera. So, yun. Yun lang yung laman niya. No, more on wiring kit lang siya. Next, itong isang box. Unbox din natin. Ito naman yung Mini 2X part ng 3 camera. No, so, ito yung kanyang na-unbox na natin to last time, no? So, ito yung kanyang documentations, no? Makikita nyo. Tapos, ito yung pinaka Mini 2X camera natin, which is talagang the best yan when it comes sa low light performance. Andito yung kanyang power cable at saka mga 12 volt socket dito, no? Yan. At saka prying tool. So, yun lang. Yung laman ng kanyang box, no? So, may video rin pala tayo about yan. So, tabi muna natin siya, no? Now, dito tayo sa main event. Ito yung DDPi dual channel set, no, Z60. So, ganun pa rin. Makikita nyo dyan pa rin yung 4K branding niya, pictures. Same din ito. Andito yung app. No? So, unbox natin siya. Atakin nyo lang siya dyan, guys. And then, para lang siyang iPhone. No, ganda talaga ng boxing ng box ng mga DDPi cameras, which is good. No? So, open nyo siya. No, makikita nyo, document sleeves ulit na merong mga electrostatic film at saka extra 3M tapes, no. Ito yung wiring ng kanyang reverse camera o ng rear camera para mai-connect nyo siya dito sa main camera. Dito naman, makikita nyo yung 12 volt socket niya, kagaya rin 2 port na USB-A, kagaya rin ng sa Mini 2X. At nandito yung ating pinaka rear camera, no, rear camera. Ito siya. Yan, ko-connect mo siya. Yan. Adhesive din siya. Tapos ito. Ito yung kanyang mahabang USB Type-C cable for power, no, at may prying tool din siya ang kasama. So ngayon, tingnan natin yung pinaka camera. Ito siya. Yan. Ang ganda guys, ang laki. Tsaka mabigat. No, talagang kita nyo may quality siya. No, nakano lang siya, i-peel natin.
Yan oh. Ang ganda ng screen guys. Tapos ito yung pinaka lens niya. Kitang-kita niyo yung 4K branding. Tapos ito yung 3M tape niya na kanyang holder din at the same time. Solid siya guys. Maganda yung build niya. Talagang sa build pa lang solid na yung presyo niya. Yan, tapos na-adjust niya to. Then yan. So yun lang muna for unboxing guys. So after unboxing guys, pakita ko naman sa inyo yung interface ng kanyang app. So napansin ko sa kanyang app guys, napakadali lang kumonek. Once na i-set up mo na siya agad, tuwing i-open mo na yung app dito sa phone mo, nagtatry na siya agad mag-connect. Yan, pansinin nyo nakalagay agad connected tayo sa C60 natin. So makikita mo agad dito yung device album, no? Makikita mo kung ilan na agad yung video, ilan yung photo. Tapos pwede mo rin siya i-configure yung device group settings niya. Ayan, kagaya ng makikita nyo dyan. No? So mayroon tayong Z60 at saka Mini 2X. Pwede nyo siyang i-adjust din yung orientation kung nasaan sila, at saka yung Wi-Fi group password at saka Wi-Fi name nila na group. So which is ang ganda, no? Malaking tulong talaga yung piling cable niya. So ito makikita mo parehas, pwede mo i-click, no, yung dalawang camera. So kung gusto mo i-configure o makita yung Z60, makikita mo rin siya dyan, no? Ito, yan yung live footage niya ngayon. Pag kinlik mo tong SR button, yan, magkakaroon siya ng mga SR data, no? Tapos makikita mo rin yung GPS location mo kung nasaan ka ngayon, no? At iba pang mga data. So ma-adjust mo rin yan, ito, makikita mo. So yun. So ilan lang yan sa mga makikita mo sa interface. Pwede ka rin dito mag-screenshot, yan, kagaya niyan, at mag-download ng footage. Pwede ka rin mag-download ng footage. So pwede mo rin i-drag to yesterday kung ano yung mga shot na makuha mo, yan, no? At meron din ditong change camera icon, yan, no? Pwede itong real time din. Yan, likod naman, ano, yung makikita niya. Tapos kung gusto mo makita yung Mini 2X, no, punta ka naman doon sa Mini 2X. So yun lang guys para sa app niya, no. Pinadali talaga ng DDPi, pinagawa niyang simple as possible para sa mga users, para di mahirapang gumamit ng kanilang app. So ngayon pakita ko naman sa inyo kung ano yung itsura niya pagka-install natin. So ayan siya guys, no, kapag nakakabit, ito yung DDPi Z60 natin, main camera. Medyo tinago ko siya sa likod nitong rear view mirror. Tapos ito naman yung Mini 2X na nakaharap sa atin sa cabin. So ito yung wiring niya, yung Pi-Link cable, medyo messy pa. So temporary lang naman yan guys, no. Pero yun, ano, at least nagkaroon kayo ng idea kung anong itsura niya kapag nakakabit na siya. So papakita ko naman sa inyo ngayon guys yung kanyang sample footages, no, sa gabi, sa umaga, tsaka sa iba pa, pati yung parking monitor niya. So panoorin nyo in 3, 2, 1.
So nakita na natin guys yung mga sample footage, no, kung paano siya install, pati iba pa mga specs nitong DDPI Z60. So ano yung masasabi ko sa kanya after couple of weeks na paggamit ng camera na to? Well, una kong napansin sa kanya, sa app, very seamless talaga yung connection niya. Napakadali. No, nakatry na ako ng ibang brand ng dashcam pero para sa akin, DDPI yung smooth yung connection sa app. Napakadali niyang gamitin. Ganon din, madali din siyang i-set up. No? Although hindi naman super dali, pero kung susundan mo lang yung instruction niya, lalo na kung i-set up mo yung 3 channel nito, napakadali lang. Magagawa at magagawa ninyo. Lalo na kung meron kayo OBD2 port, kayang-kaya nyo maglagay ng hardwire kit nito. No? Hindi nyo na kailangan ng professional help. Sayang lang no, hindi tayo nabigyan ng 4G kit kasi gusto ko sana ipakita sa inyo yung hitsura ng 4G connectivity niya. No, napakalaking tulong nun lalo na kapag medyo malayo yung sasakyan mo para sa'yo, diba? Pero yun yung napansin ko sa kanya. Tapos yung interface ng camera guys dito, no, sa settings niya, napakadali din gamitin, napaka-intuitive. No, kaya andali, hindi kayo mahihirapan mag-adjust no, kung first time yung gagamit nito. Sa footage naman guys, napansin ko, no, kagaya na nakita natin kanina, malinaw naman, lalo na yung Mini 2X. Yung Mini 2X talaga sikat yan sa pagiging malinaw, lalo na sa gabi. Itong Z60, no, hindi naman siya sobrang linaw, pero sapat, no, para sa 4K resolution, yung view na makikita nyo. No. Malinaw pa rin yung mga details kahit gabi, like yung mga plate numbers, yung mga tao or mga klase ng sasakyan, makikita nyo pa rin siya ng malinaw, no? Kasi nga nakadagdag din siguro na naka-medium tint tayo. Pero yun nga, na hindi siya, para sa akin mas malinaw yung Mini 2X sa gabi kasi nga f1.5 naman yung aperture nun. Ito f1.8. Pero sapat na, no? Sapat pa rin para sa high-end camera yung makikita mo na view niya tuwing gabi. Sa panapansin ko, tipid din siya sa battery consumption. Pansin nyo, makakapag-record ka dito ng parking monitor, magdamag, kaya niya. No, napansin ko yun natry ko to na nakapark, magdamag yung parking surveillance niya na naka-time lapse, no? Kaya yung battery niya talaga matibay, kaya kahit naka hardwire kit tayo tapos magdamag siya, hindi pa rin nahihirapang mag-start yung sasakyan in the morning. No, kasi ibig sabihin hindi niya masyado na-consume yung battery habang nakapark kasi umasa siya, nag-rely siya sa mismong battery niya. Kaya talaga the best talaga ang super capacitor. Isa pang na-notice ko guys, never ako nagka-problema sa battery niya. No, kahit bilad sa araw si Blake, wala cover, walang bubong yung parking natin so bilad siya sa araw maghapon. Pero okay na okay pa rin yung battery performance niya kasi super capacitor siya. Tapos yung kanyang emergency recording, nakakatawa kasi very sensitive siya, no. Malubak ka lang na maganda-ganda, mag-screenshot na siya. Tapos kapag may kumalabog lang ng konti, talagang ipapakita niya sa'yo na meron siyang na emergency record during kapag ka nakapark. No. Tapos ganoon din, talagang additional protection din kasi meron siyang built-in na GPS. So kung walang GPS yung sasakyan nyo, ito meron. Kaya para ka na rin nagkaroon ng dashcam, meron ka pang GPS tracker sa sasakyan mo, hindi ba? So nare-record niya yung mga pinuntahan mo, no? Yung mga kung nasaan yung exact location mo, nare-record nito, no, di ba? Tapos yung build quality niya guys, although plastic siya, pero ang ganda very very premium looking siya. Kaya talagang halata mo pa rin na high-end camera tong DDPI Z60, no. Tapos legit guys yung pagta-transfer ng data, super legit. Sa totoo lang, ang bilis talaga niya. Dati kasi ayaw ko nagta-transfer ng data sa dashcam. Kinukuha ko yung yung SD card, kinukuha ko na lang sa card reader para mabilis. Pero ito kahit sa phone lang, kasi nga legit yung kanyang 5 GHz turbo Wi-Fi, talaga ang bilis niya mag-transfer ng data ng mga sample footages. Nakuha ko agad sa phone ko ng konting hintay lang, no? Sa pricing niya guys, papakita ko sa inyo sa screen as of the moment kung magkano siya. Yan. For me guys kung ako tatanungin nyo, talaga expensive siya kasi nga high-end dashcam to 4K ang kanyang resolution, tapos 3 channel set pa yung na makukuha mo, meron ka pang Mini 2X at saka rear camera, tapos marami siyang features guys na talaga makakatulong sa inyo sa pagdadrive. For me, sulit na yun.
No, ganun talaga. Gusto mo ng high-end camera, kailangan mo talagang gumastos. So, kung hindi mo naman afford or kung gusto mo talaga ng mas cheaper option, meron pa namang mga mas cheaper option ng DD5. Yun nga lang, hindi kasing high-end pa nitong Z60. So, kaya for me, sa ganitong price range, okay na rin siya. So, sulit na rin siya para sa mga makukuha nyo na performance. Siguro kung may nakikita lang ako na anything na room for improvement sa camera na to, I think yung rear camera, it needs some love, no? Medyo natabunan siya. Ang ganda na nung Z60, ang ganda nung Mini 2X. Medyo nadidiliman lang ng konti sa rear camera niya. So sana medyo next time, no, para rin sulit, no? Para sulit naman yung ibabayad mo sa 3-channel DD5. So improve nyo lang konti yung rear camera. Pero may workaround naman dyan. Pwede yung gamitin mo yung Mini 2X kung 3-channel yung option mo, na yung Mini 2X ang ilagay mo as rear camera. Malinaw din, di ba? So, yun lang guys, no? Yung thoughts ko sa DD5 Z60, no? Marerecommend ko ba sa inyo to? Well, definitely, oo. Kung naghahanap kayo ng high-end camera, high-end protection sa inyong sasakyan, for me, ito na yung kunin nyo. No? At kung may budget kayo guys, kunin nyo na yung 3-channel set. Worth the money yan talaga. Kasi protected talaga sa sakyan yung harap, likod, pati yung loob. Diba? So, yun, ano, kung gusto nyo palang i-avail to guys, to click nyo lang yung link sa description box to avail this, no? Yan yung official link niya kung gusto nyo mabili itong DD5 Z60 dashcam, no? So, yun lang guys, ano, kung nagustuhan mo yung video na to at nakatulong sa purchase decision mo, click mo naman yung like button. At kung di ka pa nakasubscribe, click mo na yung subscribe button at notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, till the next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!